Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, ikapitong araw ng Oktubre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balita A to Z. Former President Rodrigo Duterte magbabalik politika. Kumakandidatong muli sa pagka-mayor ng Davao City. Mga anak, tatakbo rin sa lokal na pwesto. Manny Pacquiao ng administrasyon, Bam Aquino sa oposisyon. Ilan pang personalidad, formal nang sumali sa Senate race. Ilabas ang mga jacket ayon sa Pag-asa. Goodbye habagat, welcome amihan na. Pagbabakuna sa mahigit 4 na milyong mag-aaral sa bansa, sinimulan na. At sa showbiz, silipin ang mga eksena sa record-breaking concert ng pambansang pinsan, Olivia Rodrigo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magbabalik politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 3 taon mula nang matapos ang kanyang termino bilang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Pero imbis na sa national posisyon, sa pagka-alkalde ng Davao City kumakandidato si Digong. Katandem bilang bise ang anak na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Sa kabila niyan, hinihikayat pa rin ng PDP laban si Baste na tumakbo bilang senador sa 2025 midterm polls. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Sa edad na 79 years old, balik politika at balik Davao City si former President Rodrigo Roa Duterte na formal nang naghain ng kandidatura bilang alkalde ng lungsod nitong Lunes, October 7. Kasama ni Digong na nagsumite ng Certificate of Candidacy ang anak na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte bilang kanyang katandem sa pagkabise. Ayon sa dating Pangulo, nais niya ulit na magsilbing alkalde sa lungsod. Gusto magsilbi sa inyo? Davao better than yesterday. Habang masaya naman si Baste sa pagbabalik ng ama bilang alkalde ng lungsod na matagal niyang pinaglingkuran. As the mayor now and as his son, paminaw na ko, napagin sa wisdom na mahatag sa mga tao, mga this form of governance ay very rare and very effective. And I believe dagan po nalipay balik ng mga pagkamayor. So nalipay na po ko nga kuan nga kaning mga tauhan na mga taga Davao, nalipay sila nga balik ang pinalangga nato former president o former mayor diri sa Davao City. Makakalaban naman ni Digong ang social media content creator na si Roweno Cabales alias Boy Isog. Ako si Roweno Rosales Cabales alias Boy Isog. Usa sa ako ang pangandoy ang mudagan sa pinakadako nga syudad sa ato ang nasod, ang Davao City. O karong adlaw natuman ako ang ako ang pangandoy. Ang pagtakbo ni Digong at Baste bilang tandem ng lungsod ay taliwas sa unang naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte noong Hunyo na 3 sa mga Duterte ang tatakbo bilang senador sa 2025 midterm polls. Pero dahil may isa pang araw bago ang deadline ng paghahain ng kandidatura, ang mga kaalyado ng mga Duterte sa PDP laban tuloy pa rin sa paghihikayat kay Baste na kumandidato sa Senado. So kung tatakbo si President Duterte as mayor, then ma-free up na si Mayor Baste, then pwede siyang mag-file ng kandidacy niya for senator. Kanina, sa pamamagitan ng isang kinatawan, naghain rin ng re-election bid si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Tumakbo naman ang anak ni Pulong na si Omar Duterte bilang Davao City 2nd District Representative. Habang isa pang apo ni Digong na si Rigo Duterte ay tumakbong councilor ng Davao City 1st District sa ilalim ng hugpong ng pagbabago. Mababatid na mag-aapat na dekada ng hawak ng mga Duterte ang mataas na posisyon sa Davao City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Kabilang sina dating Senator Manny Pacquiao at re-electionist Senator Bong Revilla sa mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador sa hanay ng administrasyon. Sa oposisyon naman, muling magtatangkang makapwesto sa Senado si dating Senator Bam Aquino at sa Kamara naman si Attorney Chel Diokno. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Wala pang eleksyon pero performance level na ang mga taga-suporta ng iba't ibang kandidato sa kabila ng masungit na panahon. Kabilang sa nag-file ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador ang kapwa pambato ng administrasyon na sina dating Senador Manny Pacquiao at re-election ni Senator Bong Revilla Jr. Ultimo pera ko, ginastos ko para sa taong bayan. Tapos makita ko yung mga nandyan sa gobyerno na hindi naman lahat. Marami nandiyan sa gobyerno na nagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ko katanggap-tanggap yan. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions with 339 of those that have been enacted into law. Naghain na rin ng COC sa ilalim ng administration ticket si dating Interior Secretary Benhur Abalos Jr. Marami tayong tatalakayin. Number 1, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nagkakaganon? Yung mga VAT, yung ating mga grid. Sa hanay naman ng oposisyon, naghain ng COC si dating Senador Bam Aquino para magbalik sa mataas na kapulungan sa ilalim ng partidong katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, na ipasa po natin yan during the Duterte administration at bilang isang deputy minority leader. So kahit tayo po noon ay nasa leadership ng oposisyon, naipasa pa rin po natin ang isang batas na mahalaga sa taong bayan. Kasama ni Aquino sa posisyon, si Attorney Chel Diokno na naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa pwesto sa Kamara sa ilalim ng Akbayan Party List. Matagal na natin hinahanap yung pananagutan dito sa ating bayan na napakahirap makamit. Dapat mangyari na yan na kung sino man yung mga nagkakasala, lalong-lalo na yung mga may hawak ng ating kapangyarihan, dapat maparusahan sila. Susubok din sa pagkasenador ang iba pang personalidad gaya ni na dating Senator Gringo Honasan, retired Marine Colonel Ariel Carubin at dating Ilocos Sur Governor Javit Singson. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Imbes na party list nominee naman, napilitang mag-file ng COC sa pagkasenador ang Manibela Transport Leader na si Marvel Buena matapos na i-deny ng COMELEC ang aplikasyon para sa party list group. Pero ngayon, nag-iba na yung ihip ng hangin. Hindi na kami marginalized. Wala na. Doon pa lang sa COMELEC, pinatay na yung pag-asa ng mga maliliit na driver at operator. Bukas October 8, ang huling araw ng filing ng COC at inaasahang pang mas dadagsa ang mga hahabol sa paghahain ng kanilang kandidatura. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iniimbestigahan ng pulisya kung politika ba o personal na alitan ang motibo sa pag-ambush sa pinuno ng mga barangay captain sa Bulacan na si Ramil Capistrano nung isang linggo. Binalaan na ng hepe ng Philippine National Police ang police director sa buong bansa na maging alerto laban sa mga insidente ng karahasan, lalo't papalapit ang midterm elections. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. May tinutunto ng lead ang Philippine National Police kaugnay sa pamamaslang sa presidente ng Association of Barangay Captains ng Bulacan na si Ramil Capistrano at sa kanyang driver nitong Huwebes ng gabi sa Malolos. Talagang sinundan po, kinasing at sinurveillance po itong ating biktima hanggang sa tambangan nga po siya na nitong nakakaang linggo po na nagresulta nga po sa kanyang pagkakapatay po. At yung vehicle of interest po natin na sinasabi po ngayon ay subject po sa follow-up investigation po. Ilan sa tinitingnang motibo sa pag-ambush kay Capistrano ay politika, negosyo, personal na galit o alitan. Una nang sinabi ng PNP na hindi pa ito maituturing na election-related violence dahil hindi pa naman nagsisimula ang election season. Gayunpaman, sineseryoso ng pulisya ang insidente ng karahasang ito
dahilan para maglabas ng babala ang PNP chief sa mga police directors sa buong bansa. Winarningan po niya yung mga regional directors natin na kapag ka hindi ito nasolve itong mga insidente na ito, kapag nasundan pa ito, and then heads will roll. Tinutukoy na rin ng pulisya ang areas of concern at posibleng i-anunsyo na ang mga ito habang papalapit ang eleksyon. Kasama po dito yung mga areas na nagkaroon po tayo ng mga validated election-related incidents in 2 previous elections. Meron na rin po tayong na-identify na mga intense political rivalries. October 8, araw ng Martes, magtatapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon sa PNP, wala naman naitalang kaguluhan at karahasan sa COC filing sa buong bansa. Peaceful itong ating filing of candidacy, but since may mga nakapag-file na po officially, baka after po nito ay we don't want to look at the environment, particularly doon sa mga areas na prone sa election violence po. Tiniyak naman ng pulisya na nakahanda ang augmentation mula sa Special Action Force para sugpuin ang sinumang nagbabalak ng karahasan sa papalapit na halalan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Abiso sa ating mga motorista, may nakaambang na dagdag presyo na sasalubong sa ating lahat bukas Martes, October 8. Sa abiso ng Department of Energy, 70 centavos ang inaasahang taas presyo sa bawat litro ng kerosene, piso at 20 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Bunsod ang dagdag presyo ng lumalalang sigalot sa Middle East at epekto ng bagyong Helene sa Southeast United States. Mahigit isang buwan mula ng simulan ang pagbabakuna, mas mababa pa sa 1,000 baboy ang naturukan ng bakuna kontra African Swine Fever. Kaya naman, target pabilisin ng Department of Agriculture ang kanilang rollout ng bakunahan kontra ASF. Ayon sa ahensya, napapagalan na umano sila sa sistema ng bakunahan dahil sa dami ng requirements kasama na ang pag-check ng kondisyon ng baboy bago bakunahan. Nagbigay naman na ng suggestion ang mga malalaking nag-aalaga ng baboy na isyuhan na lamang sila ng gobyerno ng emergency authorization para yan mapadali ang proseso. Unang nagsagawa ang DA ng unang round ng vaccination sa ilang mga babuyan sa Lobo, Batangas na siyang tinutukoy na ground zero ng resurgence ng ASF sa bansa. Habang inaasikaso na rin ang mga kahilingan mula sa Visayas at Mindanao na mabakunahan na rin ang maraming baboy doon. Pagka mga malalaking farm, ang strategy rito ay bibigyan namin ng bakuna, pero pagka nagkaroon ng registration, kailangan ibalik nila yung mga bakuna na ibibigay namin libre para maparami namin ang mga backyard na walang kapabilidad para bumili. Mga ka-A to Z, ilabas na po ang mga kumot at jacket dahil formal nang idineklara ng State Weather Bureau Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season. Ibig sabihin yan, nasa transition period na ang bansa papunta sa Northeast Monsoon o amihan season na may dalang malamig na simoy ng hangin at mas mababang temperatura. Bukod rito, una na rin sinabi ng Pag-asa na masahaba na ang mga gabi dahil sa mas maagang pagkagat ng dilim sa Pilipinas. Hindi pinalad ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo na maiuwi ang korona sa kauna-unahang Miss Cosmo International na ginanap nitong Sabado sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nagtapos ang Miss Cosmo journey ni Atisa sa top 10 kung saan inarampa niya ang isang Galaxy-inspired gown na likha ng designer na si Mark Tumang. Bagamat hindi umusad sa top 5, wagi pa rin siya sa ilang special awards gaya ng Cosmo People's Choice at Miss Cosmo Tourism Ambassador. At dahil sa kanya-kanyang opinyon na lumitaw matapos ang pageant dahil sa naging resulta, nagbigay naman si Atisa ng paalala sa marami kung saan, sabi niya, panatilihin po ang pagiging positibo at isulong ang spirit of women empowerment. Hinihikayat din niya ang lahat na iwasan ang pambabash at ipagdiwang na lang ang pagkapanalo ng bagong Miss Cosmo. Ang nanalo po, kinuranahan si Ketut Permata Julia Strid mula Indonesia bilang kauna-unahang Miss Cosmo International.
Sa aming pagbabalik, Bakuna Eskwela program ng DOH umarangkada na 4.8 million na estudyante sa buong bansa. Target mabakunahan kontra sa iba't ibang sakit. At galing ng Pinoy. Matapos ang 28 taon na paghihintay, Pilipinas muling nagwagi ng ginto sa World Taekwondo Junior Championships. Abangan yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Good news para sa ating mga magulang. Hindi na kailangan pang gumastos ng mahal para mapabakunahan ang inyong mga anak kontra sakit. Inilunsad na kasi ng Department of Health at Department of Education ang Bakuna Eskwela program, kung saan libre ang bakuna sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Layo nitong wakasan ang vaccine hesitancy ng marami. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Ay lumanda at buong pusong sumang-ayon para sa kanilang anak. Nagpupumiglas na mga bata, malalakas na iyakan, habang ang iba naman tila minamanilang ang sakit ng turok. Ilan lamang ito sa mga usual na tagpo sa paglulunsad ng Bakuna Eskwela ngayong Lunes sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila. Layunin ng programa na ito na hikayatin ng mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa mga vaccine-preventable diseases gaya ng rubella, tigdas, tetano, diphtheria at HPV. Sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kick-off ng programa, 34% lamang daw ng mga bata sa bansa ang bakunado na sa simula ng 2024 hanggang ngayon. Ibig sabihin, maituturing na zero dose ang 66% o hindi kompleto ang kanilang bakuna o di kaya naman ay halos wala talagang bakunang natanggap simula noong ipinanganak. Nahinto yung ating school-based immunization dahil magkaroon tayong COVID, walang pasok, 'di ba? Work from home, online lang yung education. So for 3 years bumaba yung ating mga batang nabakunahan. Target ng DOH na mabakunahan ng 4.8 million public school students sa grade 1, 4 at 7. Ang target ko dito about 1.8 million dun sa measles, rubella, about 900,000 girls dun sa HPV, about 2 million for the tetanus, diphtheria vaccination. Isa sa mga nagpabakuna ang mag-inang sina Karen at Brenna laban sa HPV dahil sa banta ng cervical cancer na minsan nang nakaperwisyo sa kanilang pamilya. Naisip ko po na pabakunahan siya kasi meron po akong sister na at the age of 32 na-diagnose po siya 2018 ng cervical cancer and then 2019 po nawala siya. So 1 year lang. Kaya sobrang halaga po para sa akin nung vaccine. Ayon sa DOH, higit 7,000 na ang nadadiagnose na may cervical cancer sa bansa at humigit kumulang 4,000 na rito ang namamatay. Habang mahigit sa 3,000 kaso na ng tigdas at rubella ang naitatala mula Enero hanggang September 14 ng taong ito, kung saan 11 na ang namatay. May 250 naman na kaso ng diphtheria kung saan 11 na ang namatay at 81 kaso ng tetano kung saan 40 naman rito ang nasawi. Pero sa kabila ng mga datos, marami pa rin daw ang ayaw magpabakuna. Karamihan takot sa side effect. Karamihan na naloloko dun sa social media. Nakita natin malaki pa rin yung vaccine hesitancy. Nasa 40s pa. Dati nasa 90s na tayo, 90% ang willingness na magpabakuna. But dahil dun sa nangyari sa Dengvaxia, bumagsak ng 40s. Pero pagtitiyak ng dalawang kalihim, ligtas at libre ang bakuna kung saan magaganap mula Oktubre hanggang Nobyembre tuwing Biyernes ang bakunahan. Patuloy naman ang panawagan ng DOH sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil mas mahal ang gastusin sa ospital kaysa magpabakuna. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naghain na ng re-election bid ang incumbent mayor ng Pasay City, habang sa Pasig naman may humamon na sa re-election bid ni Vico Soto. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanon. Malafiestang tugtugan ang sumalubong kay incumbent Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano at sa pamangkin na si Mark Calixto na maghain ng kandidatura bilang mayor at vice mayor ng lungsod.
Ayon kay Rubiano, kasama raw sa kanyang plataporma ang pagsunod sa utos ng Pangulo na ipasara na ang operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Binigyan namin sila ng sulat at inasabit namin ang kanilang pagbabana. Ano bang activity, paano nila isasara na unti-unti ang kanilang mga pogo dahil magde-December na. Pero pagdating sa usapin ng reclamation projects sa lungsod na siyang tinututulan ng mga environmental groups, ayon sa alkalde. Sa totoo lang po, ang reclamation is really a development. And we welcome all developments. Nag-aral po ang NEDA dito na ang aming Pasay ay talagang pwedeng ituloy dahil dumaan sa mga masusing pagsusulit o pagtitingin ng aming ginagawang project. Kung sakaling muling manalong alkalde sa 2025 midterm polls, ito na ang ikatlo at huling termino ni Rubiano sa Pasay City. Samantala, sa Pasig City, formal na ring nagsumite ng kandidatura sa pagkaalkalde ang may-ari ng St. Gerard General Contractor Company na si Sara Diskaya. Kakalabanin niya si incumbent Mayor Vico Soto. Kasama niyang naghain ng kandidatura ang mga showbiz personalities na sina Aramina at Shamsi Supsup na kapwa tatakbo bilang konsehal ng lungsod. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, formal nang naghain ng Certificate of Candidacy ang anak ni Jesus is Lord President Brother Eddie Villanueva na si Bukawi Mayor John Villanueva para muling tumakbo sa ikalawang termino bilang alkalde ng Bukawi, Bulacan. Kasama rin naghain ng kandidatura si Vice Mayor Sherwin Tuna at iba pang kaalyado. Nais ng alkalde na ipagpatuloy ang kanyang mga programa at proyekto para mas mapaunlad pa ang bayan at marami pang matulungan. Samantala, inaasahan namang maghahain na rin ng COC ang Sibac Party List na pangungunahan ni Brother Eddie Villanueva. Maugong napapalit bilang bagong Interior Secretary si Cavite Governor John Vic Remulla Jr. matapos maghain ng kandidatura sa pagkasenador si ex-DILG Chief Benher Abalos. Ayon sa mga report, kinumpirma ng kapatid ni John Vic na si Justice Chief Jesus Crispin Remulla ang napipintong appointment, kasabay naman ng pagbawi rin ni John Vic ng kanyang re-election bid sa Cavite. Samantala, opisyal nang nagbitiw bilang Civil Service Commission Chairperson si Attorney Carlo Nograles. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Nograles na nais niyang dalhin ang kanyang mga natutuhan sa paglilingkod sa national government sa kanyang pagbabalik sa Davao City. Inihayag ngayong Lunes ng Pilipinas at South Korea ang kanilang plano na palakasin pa ang strategic partnership ng dalawang bansa sa gitna ng mas komplikado at umiigting na geopolitical environment sa rehiyon, kasama na ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Republic of Korea President Yoon Suk Yeol, sinabi ni PBBM na panahon na para itaas ang relasyon ng dalawang bansa na namamayagpag sa loob ng 75 taon. Muli namang inihayag ng South Korea ang pasasalamat sa Pilipinas nang tumulong ito sa kasagsagan ng Korean War. Maasa namang mas mapapalawak pa ang sakop ng kanilang ugnayan, kabilang ng pagpapaigting ng seguridad, digital technology at enerhiya. Ayon pa kay Marcos, mananatiling nakatuon ng Pilipinas sa rules-based order ng international law, kasama na ang 1982 UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Our bonds have continued to grow since then. Today, we have a robust partnership in a myriad of fields of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, trade, development, and people-to-people exchanges. From here, there is nowhere else to go but up. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such Matapos ang 28 taong paghihintay, muling nagwagi ng ginto ang Pilipinas sa World Taekwondo Junior Championships. Pinatunayan ni Taishiana Keja Mangin ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng Taekwondo matapos masungkit ang gintong medalya sa women's 49 kg category sa Chungcheon, South Korea. Sa kasaysayan ng kompetisyong ito, ngayon lang muling nakakuha ang isang Pinoy ng gold medal matapos ang huling panalo ni Alex Borromeo noong inaugural games sa Barcelona taong 1996. Congratulations, Mangin! Mabuhay ka!
Sa aming pagbabalik, international singer at tinaguriang pambansang pinsan, Olivia Rodrigo, enjoy sa kanyang God's World Tour sa Pilipinas nitong weekend. At netizens, aliw sa pampag-good vibe surprise ng mga estudyante sa kanilang guro nitong Teacher's Day. Kung anong pasabog yan, abangan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. It's more fun in the Philippines. Yan ang eksaktong naramdaman ng international singer na si Olivia Rodrigo, ang tinaguriang pambansang pinsan ng mga Pinoy matapos ang kanyang unang concert sa bansa. Super enjoy rin ng ilang celebrity fans na sa naging pagbisita ni Olivia. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Lane Garcia. Sino ba naman ang hindi mapapasigaw kapag kaharap mo na ang tinaguriang pambansang insan nating si Olivia Rodrigo? Bumuhos ang sigawan sa Philippine Arena, Bulacan nitong Sabado, October 5 nang magtanghal si Olivia para sa kanyang God's World Tour. Nagniningning ang concert ground sa much-awaited performance ni Olivia. Sulit na sulit talaga ang 1,500 peso na ticket price bilang regalo ni Olivia sa mga Pinoy fans. Spotted sa concert ang ilang celebrities tulad ni Andrea Brillantes at Bea Bordes. Super enjoy din ang anak ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Zia habang pinapanood ang kanyang idol. Naging emosyonal naman ang kapamilya star na si Elijah Canlas na tila naramdaman ang presensya ng kanyang yumaong kapatid na si JM na isa ring super fan ni Olivia. Inawit ni Olivia ang mga sikat niyang kanta tulad ng Vampire, Driver's License, Bad Idea Right at Traitor. Samantala, lubos ang pasasalamat ni Olivia sa mainit na suporta ng mga Pinoy. Sa Instagram, sinabi niyang dream come true ang kanyang pagbisita sa Pilipinas at ang concert na ito ang pinakamalaking venue na napagtanghalan niya. Nagbigay rin ng donasyon mula sa net ticket sales sa non-profit organization na JH Piego Philippines para sa kalusugan ng kababaihan. Matatandaang bago ang concert, nag-enjoy din si Olivia sa kanyang Intramuros tour nitong weekend. Salamat at congratulations sa iyong successful concert tour, Insan Olivia! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nitong Teacher's Day, kanya-kanyang gimmick ang mga estudyante, mapasaya lang at mabigyan ng espesyal na selebrasyon ang kanilang mga guro. Kaya naman ang grupo ng mga estudyanteng ito, nagpaletsyon pa. Letsyon nga ba? Ang kwelang handog para kay teacher, patingin nga. Shake that. Every day I'm shuffling. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang American-born Tibetan Buddhist na si Pema Chodron. Ayon sa kanya, nagsisimula ang panloob na kapayapaan kapag pinili mong hindi mo hinahayaang makontrol ng ibang tao o pangyayari ang iyong damdamin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!